praise you, Christ. Tayo po yung manatili nga tayo para sa ating pagbasa sa salita ng Diyos. Para po sa ating pagbasa ng salita ng Diyos, ating pambasahin na magmumula po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 14, verses 8 to 20. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Sa Listra ay may isang lalaking kailanman hindi makalakad sapagkat lumpo na mula nang ipinanganak. Nakinig siya sa pangangaral ni Pablo. Nang titigan siya ni Pablo at makitang mayroon siyang pananampalataya upang mapagaling, malakas niyang sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." Lumukso ang lalaki at nagsimulang maglakad. Nang makita ng maraming tao ang ginawa ni Pablo, nagsigawan sila sa wikang Likaonia. "Bumaba sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes si Pablo, sapagkat siya ang pangunahing tagapagsalita. Nagdala ng mga baka at ng mga bulaklak sa pintuan ng lungsod ang pari ni Zeus, na ang templo ay nasa harap ng lungsod, sapagkat siya, kasama ng napakaraming tao, ay nais magandog sa mga apostol. Ngunit nang marinig ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at sumisigaw na tumakbo sa gitna ng mga tao. "Mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga ito? Mga tao rin kaming gaya ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang magandang balita upang talikuran na ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at magbalik loob kayo sa buhay na Diyos, ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon. Noong nakaraang mga panahon ay hinayaan niyang lumakad ang lahat ng mga bansa sa kanilang mga sariling daan. Gayunmay, hindi niya hinayaang mawalan siya ng saksi sa mga kabutihang kanyang ginawa. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng mga masaganang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuno ng kagalakan ng inyong mga puso. Sa kabila ng mga salitang ito'y bahagya lamang nilang napigil ang napakaraming tao sa paghahandog sa kanila. Ngunit dumating doon ang mga Hudyong buhat sa Antioquia at Iconio, at nang maudyukan nila ang maraming tao, pinagbabato nila si Pablo at kinaladkad siya sa labas ng lungsod sa pag-aakalang siya'y patay na. Ngunit nang paligiran siya ng mga alagad, tumayo siya at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, umalis siya kasama ni Bernabe patungong Derbe. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo pa yung upo. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Acts chapter 14 at atin pa rin hihiramin yung ating mensahe ng ating pag-aaral na tayong mga mananampalataya ay magsusumikap na magpatuloy sa ating pananampalataya sapagkat tiniis ni Kristo ang lahat ng mga pagdurusa ng kanyang dinanas upang tayo ay matubos niya sa ating mga kasalanan. Tayo po ay sumaglit na manalangin at tumingin ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po Panginoon ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo Diyos, sa iyong biyaya na sa amin gumagawa habang kami nagtitipon bilang mga mananampalataya. Nawa Panginoon ay patuloy kang kumilos sa aming mga puso, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw ang siya maging tagapagturo namin, Panginoon. Bigyan mo ng kaliwanagan ang aming isip, ang aming tainga, ang aming puso. Nang sa gayon ay lubusan naming matanggap ang mga katotohanan ng iyong mga salita. At gamitin mo ang iyong mga salita, Panginoon,
upang kami ay patuloy mong pakabanalin at baguhin. At gayon din naman ang mga wala pa kay Kristo ay makakilala sa iyo, Panginoon. O Diyos, maluwalhati ka. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung maaalala po natin sa ating pag-aaral sa Acts chapter 13, kung saan ang mga Hudyo sa Pisidian Antioch ay noong second Sabbath, ni Apostol Pablo at maging ni Barnabas doon sa Pisidian Antioch, ay sinusundan sila ng mga Hudyo roon. At naroon yung kanilang pagkamangha sa ebanghelyo ng mga Hudyo na yun. Naroon yung kanilang desire na mas malaman pa ang maraming bagay patungkol sa ebanghelyo. And to put it simply, may kitaan mo sila ng mga katangian ng pananampalataya. Pero hindi nag-rely si Apostol Pablo doon sa profession na ipinapakita nitong mga Hudyo na ito, sa profession ng kanilang pananampalataya, kundi ang naging paalala niya sa kanila sa Acts chapter 13 verse number 43. Ang sabi ng Acts chapter 13 verse number 43, and after the meeting of the synagogue broke up, many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who as they spoke with them, urged them to continue in the grace of God. Ang paalala ni Apostol Pablo sa kanila ay magpatuloy kayo. Magpatuloy kayo. Continue in the grace of God. And again, yung perseverance, yung pagpapatuloy, ang isang napakagandang marka ng isang tunay na pananampalataya. At itong bagay na ito ay inaasahan sa ating mga mananampalataya na kung tunay nga tayong mga Kristiyano, tayo'y dapat lamang na magpatuloy o mag-persevere. Yes, daranas tayo ng maraming mga pagsubok, daranas tayo ng maraming mga pasakit, sa maraming mga pagkakataon ay dadaan ang ating pananampalataya sa apoy. Pero ang nararapat, take note, ang nararapat na response nating mga mananampalataya sa anumang kahirapan, anumang kabigatan na mararanasan natin ay walang iba, kundi magpatuloy lamang tayo sa ating pananampalataya. Persevere. Walang ibang option. Walang ibang option. Why? Dahil meron tayong isang dakilang halimbawa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang sinasabi ng kanyang mga salita sa Isaiah chapter 53 verses 3 to 9. Hayaan niyo po kung basahin ito doon sa Tagalog. Ang kinuha ko yung galing sa ang salita ng Diyos na version. Ang sabi rito, hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya, hinamak, hindi pinahalagahan. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sana'y tayo ang dumanas. Tayo yung dapat. Yung mga pasakit, yung mga pahirap, yung mga kabigatan, yung mga sugat na dinanas ng Panginoong Hesukristo. Sa atin yun dapat. Ang akala natin ay pinurusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Pero ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Tayo ang dahilan. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. Kung bakit tayo nakakaranas ng dakilang biyaya ng Diyos ngayon ay dahil ang Panginoong Hesukristo ang sumalo ng lahat ng parusa, ng kabigatan, ng sugat, ng lahat ng ito. Alang-alang sa atin. At dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Yun tayo, yun ang katotohanan. Tayo'y nasa kasalanan. Pero siya ang pinarusahan. Dapat tayo yun eh. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa atin. Inapi siya at sinaktan pero hindi man lang dumaing. Para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin o tupang gugupitan na hindi man lamang umiimik.
Hinuli siya, hinatulan at pinatay. Walang nakaisip isa man sa mga salinlahi niya na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan. Na tiniis niya ang parusang dapat sana ay para sa kanila. Tiniis ng ating Panginoong Jesucristo ang parusa na dapat ay para sa atin. Kahit na wala siyang ginawang kasalanan at anumang pandaraya, inilibing siyang parang isang kriminal. Inilibing siyang kasama ng mga mayayaman. Pero kalooban ng Panginoon, nasaktan siya at pahirapan. Kahit na ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao, makikita niya ang kanyang mga lahi at tatanggap siya ng mahabang buhay at sa pamamagitan niya ay matutupad ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, sa mga panahon na makakaranas tayo ng kabigatan at kahirapan, ang bigat-bigat na. Sobrang hirap nitong pinagdadaanan ko. Sobrang sakit ng mga salitang naririnig ko sa mga kamag-anak kong wala kay Kristo. Mga kapatid, ang nararapat nating response ay walang iba kundi tumingin tayo kay Kristo. Wala nang mas bibigat pa. Wala nang mas bibigat pa sa kabigatang dinala niya. Dahil dala-dala ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ang kasalanan ng buong sanlibutan. Wala nang masihirap pa sa kahirapang dinanas niya. Dahil ang Diyos mismo ang nagbuhat sa kanya ng pahirap, pasakit at parusa. Ang sabi ng salita ng Diyos, kalooban ng Diyos nasaktan siya at pahirapan. Pero sa kabila ng lahat ng mga pang-aapi, ng pasakit, ng kabigatan, hagupit, sugat, pambubugbog, ang lahat ng ito'y tiniis ng ating Panginoon upang matupad ang kalooban ng Ama. We are redeemed from our sins because Christ persevered. Tumingin tayo kay Kristo. Tumingin tayo kay Kristo. Kaya kung dumaraan tayo sa maraming pasakit, sa maraming mga kahirapan, kung dumaraan tayo sa pagsubok ng ating pananampalataya, mga kapatid, huwag mong sayangin yan. Huwag mong sayangin yan. Huwag mong sayangin na sa mga ganoong pagkakataon ay hayaan mong makita ng ibang tao si Kristo sa buhay mo. At gayon din naman ang mga apostol. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral dito sa Acts chapter 14, makikita natin kung paanong isa sa buhay ni Apostol Pablo at maging ni Barnabas, itong perseverance nating mga mananampalataya. Let's have a short recap. So mula doon sa Pisidian Antioch, ay nagtungo sina Apostol Pablo at si Barnabas sa Iconium. Dahil nga hindi maganda yung experience nila roon sa Pisidian Antioch, siniraan sila ng mga Hudyo, na kung maalala ninyo, kailan lang manghang-mangha itong mga Hudyo na ito sa kanila. Manghang-mangha dun sa mensahe, sa pinipreach nila. At halos maging followers na sila nitong mga Hudyo na ito. Maging followers na nila itong mga Hudyo na ito. Pero ito ang problema. Yung naranasan nila sa Pisidian Antioch ay siyang naranasan din nila sa Iconium. And sabi ng chapter 14 verse number 1, actually, pag binasa ninyo sa isang version sa Tagalog na yung ang salita ng Diyos, ang pagkakagamit doon, ang nangyari sa Iconium ay katulad din ng nangyari sa Antioch. Yung ginamit dyan sa FSB, na binasa natin ay ganoon din ang nangyari sa Iconio. Nang ini-imply nito ay yung nangyari sa Antioch ay walang pinagkaiba sa mararanasan nila sa Iconium. Pagpunta nila Apostol Pablo at Barnabas doon sa Iconium, of course, ang ginawa nila, nangaral sila ng Ebanghelyo. At ang sabi ng salita ng Diyos, marami ang naligtas doon sa Iconium. Marami yung mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, both Jews and Gentiles. Mga Hudyo, mga Hentil, marami ang mga nakakilala sa Panginoon. Pero the thing is, hindi lahat ay naligtas. Hindi lahat ay sumampalataya sa Panginoon. At ang problema ay mga Hudyo na naman ang problema.
Merong mga Hudyo na naman na hindi sumasampalataya at sila na naman ang magiging problema. At ang ginawa nitong mga Hudyo na to, siniraan nila yung mga Kristiyano sa mga hintil. Kumbaga nga, gumagamit nga sila nung tinawag natin last preaching natin about this, yung negative campaigning. Sinisiraan na nila yung mga mananampalataya para kapag nagpunta sa kanila, nagbahay-bahay, nangaral ng salita ng Diyos, wala na. Sirang-sira na sa kanila itong mga Kristiyano na to. At hindi lang yun, sinusulsulan nila yung mga tao na kalabanin yung mga Kristiyano. So hindi lang basta paninira, sinusulsulan nila na kalabanin nyo yung mga yan. So makikita natin dito, meron na namang matinding opposition na nabubuo laban sa mga mananampalataya. At muli, galing na naman sa grupo ng mga Hudyo. Sounds familiar. Bakit nyo na-gets yung biro? Despite the opposition, nagstay itong sina Apostol Pablo at Barnabas doon. Nagpatuloy pa rin sila. At kahit matindi yung opposition, ang ginawa ng Panginoon, binigyan niya ng kapangyarihan sina Apostol Pablo at si Barnabas na gumawa ng mga kagilagilalas na mga bagay, signs and wonders o mga himala. Kumbaga, ipinapakita rito ng Diyos, kakampi niyo ko. Kakampi ako nitong mga apostol na ito. Again, yung mga signs and wonders during the time of the apostles ay confirming grace ng Panginoon sa kanila. Para makonfirma na sila nga'y galing sa Panginoon. At ito nga, hindi lahat ay nakumbinsi ng mga Hudyo. Nahati yung mga tao sa Iconium. May mga kumampi sa mga Kristiyano at may mga kumampi doon sa mga Hudyo. Pero ang nangyari ay sumama ang sitwasyon. Umabot sa punto na nagplano na yung ilang mga Hudyo tintil na saktan yung mga apostol at sila'y pagbabatuhin. Kaya ang sabi ng verses 6 to 7 ng chapter 14, they learned of it. Nabalitaan nila. They learned of it and fled to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and to the surrounding country, and there they continued to preach the gospel. Makikita natin dito na after ng masamang experience nila sa Pisidian Antioch, nakaranas naman sila ng masamang experience sa Iconium. Pagtapos sa Antioch, sa Iconium naman. At ang nangyayari pa dyan, plano na silang patayin doon sa Iconium. Pero ang tanong, tumigil ba sila? After these experiences na kanilang naranasan, no. Ang ginawa nitong mga apostol ay nagtungo sila sa Lystra and Derbe. At ang sabi ng talata, and there they continued to preach the gospel. Sila'y nagpatuloy sa kanilang ministry despite the struggle na kinaharap nila sa Iconium. Now, lilipat tayo ngayon sa isang bagong location. Lilipat ngayon sina Apostol Pablo at maging si Barnabas sa bagong location which is Lystra. Kung maaalala niyo yung map na ipinakita ko sa inyo last time, yung Lystra ay nasa gawing south ng Iconium. Hindi ito kalayuan, magkalapit lang na lugar ito, pero geographically speaking, ayan, pinalabas natin muli, from Iconium ay bumaba sila patungo ngayon sa Lystra, going south. Ang sabi siya ng talata sa verse number 8 to 10, now at Lystra, there was a man sitting who could not use his feet. He was crippled from birth and had never walked. He listened to Paul speaking, and Paul, looking intently at him and seeing that he had faith to be made well, said in a loud voice, stand upright on your feet. And he sprang up and began walking. Bago ang lahat, ito pong Lystra ay isang maliit na bayan lang. And generally speaking, yung mga taga-Lystra ay mga taong hindi edukado. Sila'y mga tao, karamihan sa kanila hindi nakapag-aral. Kaya nga ang isang description pa sa kanila ay sila yung mga gullible. Alam niyo yung mga funny? Mga funny walain. Kumbaga ay madali silang mauto. Ang comment nga rito ni Kent Hughes, the people were half barbarous. Pag sinabi nating barbarous, ibig sabihin niya na uncivilized.
Uncivilized sila. Hindi mo sila makikitaan ng asal katulad ng mga taong nakapag-aral o katulad ng mga taong sibilisado. Hindi sila ganoon. 'Di ba meron tayong minsan na mga pambansag na uy, ugaling squatter 'yan eh. 'Di ba ganoon? Meron tayong ganoon sa konteksto natin. Parang ganoon pag sinabi mong barbarous, and actually mas matindi pa doon. Mas matindi pa. Halos walang mga Hudyo rito sa Listra. Maliit na bayan, and actually dito sa Listra walang sinagog. Kaya nga kung meron mang Hudyo dito sa Listra, hindi sila mag-i-stay ng matagal. Dahil nga walang sinagog. Well, actually, ang kilala lamang natin na Jewish family na taga rito sa Listra ay walang iba kundi si Timothy at yung kanyang Jewish mother. Now, pagpunta nila Apostol Pablo at Barnabas dito sa Listra, ang ginawa nila ay nangaral sila ng ebanghelyo. And we can see here yung flexibility ni Apostol Pablo o yung tinatawag natin na contextualization na ginawa ni Apostol Pablo. Remember, itong mga taga-Listra are illiterate. They are uneducated. Hindi sila mga nakapag-aral, mga taong walang pinag-aralan, at sila yung pangangaralan nila ng ebanghelyo. So imagine kung gagamit si Apostol Pablo na malalalim na theology, ay hindi siya makakonekta sa kanila. Hindi makakonekta si Apostol Pablo sa kanila. Well, it doesn't mean na hindi po importante ang theology, of course. Importante ito. Pero kung gagawin niya yon, baka nakangangalang magdamag yung mga tao. Ano bang pinagsasabi nito? Hindi nila maiintindihan. Basahin natin saglit yung naging preaching ni Apostol Pablo. Talon lang tayo saglit sa verses 15 to 17. Tignan niyo naging pangangaral niya rito. Men, ito yung mangyayari kasi na parang ang tingin sa kanila ay Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, men, why are you doing these things? We also are men of like nature with you. Tao rin kami. And we bring you good news that you should turn from these vain things to a living God. At ang sabi dyan, who? Dito i-describe ni Apostol Pablo kung sino ang Diyos sa paraan na alam niyang maiintindihan kahit ng mga hindi nakapag-aral. Sabi niya, who? Itong living God who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. In past generations, He allowed all the nations to walk in their own ways. Yet He did not leave Himself without witness, for He did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Ayan lang yung preaching niya. Walang malalim na theology. Ipaniliwanag niya lang na una sa lahat merong Diyos. Merong Diyos in which kahit na pagano sila, naniniwala sila sa Diyos. Maling Diyos nga lang. At yung Diyos na yon, ang sabi ni Apostol Pablo, siya yung lumikha ng lahat ng bagay. At ang sabi niya, nilikha niya ang langit, nilikha niya ang lupa, ang dagat at ang lahat ng bagay na meron doon. At ang ginawa ng Diyos na yon, hinayaan niya mga tao na gawin kung anong gusto nila. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, hindi pinabayaan ng Diyos, hindi tayo pinabayaan ng Diyos na yon. Bagamat hinayaan niyang gawin natin kung anong gusto natin, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kumbaga, hindi siya lumikha lang, tapos bahala na kayo dyan. Hindi ganoon. No. Nakikita nating lahat. Ito ang gustong sabihin ni Apostol Pablo. Nakikita nating lahat. Nararanasan nating lahat yung kabutihan ng Diyos na yun. Yung ulan, galing yun sa Diyos. Kaya kayo merong inaani tuwing araw ng tag-ani dahil sa Panginoon. Kaya kayo merong kinakain dahil ipinagkaloob ng Diyos yun. At yun lang. Ganun lang kasimple yung tanging recorded na preaching ni Apostol Pablo sa mga taong uneducated or illiterate. Hindi nakapag-aral. Kaya makikita natin dito yung angking talino ni Apostol Pablo. Alam niya kung kailan siya gagamit ng mga malalalim na theology.
At alam niya rin kung kailan siya gagamit ng mga mabababaw na salita o mabababaw na theology para lamang maipaunawa ang ebanghelyo. May mga pagkakataon kung kailan mo dapat gamitin ang mga bagay na ito. And we can learn mula kay Apostol Pablo rito. Kailangan matuto tayong bumasa ng sitwasyon. Baka banggit tayo ng Kristo. Samantalang yung kausap pala natin ay yung Kristo ng sabungan ng kanyang alam o ang kanyang kilala. Kung may makakausap tayo ng mga katutubo o yung mga taong nakatira sa bundok at hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo, hindi ka pwedeng basta bumanat dyan ng election, ng regeneration, ng justification, at kung ano-ano pang mga shon ng theology sa kanila. Tapos ang gagamitin mo pa dapat KJV Bible 1611 ang gagamitin mo sa kanila. That's foolishness. At kung meron tayong magagamit na example, na masasabi kong kasama lang natin dito sa church na may tuturing natin na uneducated ones, ay yung mga chikiting natin dito. Na mga kaedad nila Timmy. Hindi pa sila nakapag-aral? Maaaring nag-aaral na yung iba sa kanila, pero syempre kulay-kulay pa lang. Alphabet, numbers pa lang ang alam nila. Pero kaya ba nilang maunawaan na mayroong Diyos? Yes! Kaya ba nilang maintindihan na mayroong Diyos na lumikha? Yes! Ang tanong lang dyan ay kung paano natin maipapaunawa sa kanila na mayroong totoong Diyos. Babasahan mo ba sila o gagawan mo ba sila ng lesson sa Sunday School ng systematic theology ni Wayne Grudem? Of course not. Kailangan nating maipahatid sa kanila. Kailangan matuto tayong bumasa ng sitwasyon kung paano maipapahatid sa kausap natin. Maging sa mababaw na kaparaanan ang ebanghelyo. The point is, may mga pagkakataon na kailangan nating pababawin ang ating mensahe. Take note, without compromising the truth. May mga pagkakataon, kailangan mong pababawin, yes. Pero it doesn't mean kailangan mong i-compromise ang katotohanan. Magkaiba po yun. Para maipaabot sa mga nakikinig yung mga katotohanan na itinuturo ng salita ng Diyos. Going back, so itong sina Apostol Pablo at Barnabas ay nag-preach ng ebanghelyo. At maaari sa maraming pagkakataon ay gumagamit lamang sila ng mga mabababaw na mensahe. Hindi natin alam na, hindi na recorded yung iba nilang mga pangangaral. But knowing them, nakilala nila yung kanilang audience, maaari. Dahil para maintindihan ito ng mga taga-Listra. At ang sabi ng verse 8, meron daw isang taong lumpo. Since birth, nalumpo na siya, at nakikinig siyang palagi sa preaching ni Apostol Pablo. Ang sabi ng verse number 8, now at Lystra there was a man sitting who could not use his feet. He was crippled from birth and had never walked. Sabi sa verse number 9, he listened to Paul speaking. Yung word na listen po dyan, pag inaral niyo sa original language, ay nasa imperfect tense. Ibig sabihin, ang ini-imply nito, palagian. So tuwing nagpipreach si Apostol Pablo, naroon siya palagi nakikinig. Naroon siya palagi. Well, again, maliit na lugar lang ang Lystra. So maaari na palaging dun sa marketplace or sa palengke nagpipreach itong si Pablo. At tuwing mangangaral itong si Pablo, naroon itong lalaking lumpo na ito. At nakikinig siya sa pangangaral. At ito ang sabi ng verse number 9. And listen to Paul speaking, and Paul looking intently at him and seeing that he had faith to be made well. So napansin ni Apostol Pablo itong lumpo na ito. Siguro kasi nga, tuwing mangangaral siya, andun palagi eh. Andun siya palagi. Kumbaga, ay perfect attendance. Itong taong lumpo na ito. At dumating nga yung isang pagkakataon na napansin siya ni Apostol Pablo. Na-perceive ni Apostol Pablo yung pananampalataya nitong taong ito. Nakita niya, naroon yung desire. Naroon yung desire na makinig ng ebanghelyo. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa verse number 10, he said in a loud voice, stand upright on your feet.
and sprang up and began walking. Pinatayo niya itong lumpo na ito at hindi lamang siya basta tumayo. Ang sabi ng salita ng Diyos, he sprang up. Siya'y tumalon at siya'y lumukso at naglakad. Again, this is confirming grace ng Panginoon kay Apostol Pablo. Remember na yung miracle sa ginagawa nila noon are God's confirming grace para maipakita sa mga tao na God-given itong ministry na ito. Pero ito ang problema. Verses number 11 to 13. And when the crowd saw what Paul had done, they lifted up their voices saying in Lycaonian, the gods have come down to us in the likeness of men. Barnabas they called Zeus, and Paul Hermes, because he was chief speaker, and the priest of Zeus, whose temple was at the entrance to the city, brought oxen and garlands to the gates and wanted to offer sacrifice. With the crowds. Nung makita raw nila yung miracle na ginawa ni Pablo, nagsigawan yung mga tao. At ang sabi dyan, in Lycaonian language. Sa lingwahe ng mga taga-Lycaonia. Ano yon? Anong sinasabi nila? Bumaba ang Diyos sa atin sa anyong tao. Sinisigaw nila ito, paulit-ulit. So akala ng mga tao na yon, Diyos itong si Pablo at si Barnabas. So naging usap-usapan sa mga taga-Listra yung ginawa ni Pablo. Yung mga tao doon, ang tingin nila kay Barnabas ay siya'y si Zeus. Si Pablo naman siya'y si Hermes. So Diyos talaga yung tingin nila dito sa dalawang ito. Well, probably, sa mga panahong ito ay hindi pa nagigets ni Apostol Pablo at ni Barnabas yung kanilang ginagawa, kung ano yung nangyayari. Kasi nga, di ba, yung sinisigaw nila na bumaba ang Diyos, ay ano sabi doon? In Lycaonian language. So maaari na hindi nila talaga nauunawaan yung lengguwahe. Hindi pa nila alam dahil after all, hindi nga nila sinasaway eh. Diba? Patuloy sumisigaw yung mga tao pero hindi nila sinasaway. Dahil nga sinisigaw nila ito sa lengguwahe nila. Hindi pa nagigets nitong dalawang apostol. Ang alam lang nila, sumisigaw yung mga tao. Pero hindi nila naiintindihan. Until such time na makarating sa priest ng temple ni Zeus sa Listra ang balita. At pinuntahan niya si Pablo at si Barnabas para mag-alay ng mga handog sa kanila kasama yung mga taga-Listra. At dito na nagets ni Pablo at ni Barnabas yung nangyayari. Teka, may mali. Hindi tama yung nangyayari rito ah. Teka, bakit mag-o-offer sila ng sacrifice sa atin? So nagets na rito ng mga apostol na Diyos yung turing sa kanila ng mga tao. Kaya ang sabi ng verse number 14, but when the apostles Barnabas and Paul heard of it, they tore their garments and rushed out into the crowd. Nung marinig nila na gusto mag-offer ng sacrifices sa kanila ng mga tao doon, they tore their garments. Sinira nila yung kanilang mga kasuotan. Ito'y pagpapakita ng kanilang pagkatakot o pandidiri sa blasphemy. Alam nilang blasphemy yung gustong gawin ng mga tao doon. Kaya doon pa lang ay pinigilan na nila sila. Kaya nga nung nag-preach sila sa verses 15 to 17 na siyang binasa natin kanina, ang punto nila, hindi sila dapat sambahin. Hindi sila dapat sambahin. Tao lang din sila. Sila'y instrumento lamang ng Diyos. So makikita natin na ang pinakapunto talaga ng mensahe ni Apostol Pablo ay ano? Talikuran ng mga taga-Listra yung kanilang idolatrous life. Yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil yun yung pamumuhay ng mga taga-Listra. Mahilig sila sa mga Diyos-Diyosan. Oo, may Diyos silang kinikilala pero ibang Diyos yung kilala nila. Maaring mababaw lamang yung mensahe dito ni Apostol ni Apostol Pablo, pero makikita natin na naroon yung call for repentance. Pagsisihan nyo yan. Talikuran nyo yan. Talikuran nyo yan. Ang nais ng Diyos ay talikuran ninyo ang inyong kasalanan. Talikuran ang inyong idolatry. At ito'y pagsisihan. Kaya nga ang punto ni Pablo, meron lamang iisang Diyos. At siya yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. At ang lahat
Ang lahat ng kabutihang nararanasan natin dito sa lupa ay nagmumula lamang sa Panginoon. At yan ang katotohanan, mga kapatid. Ang lahat ng kabutihang nararanasan natin ay nagmumula lamang sa habag at awa ng Diyos. Yung masarap na pagkain natin araw-araw, yung pagka-uwi mo sa bahay, galing trabaho, magre-relax ka at magpapainga sa sofa. Yung may mga makakwentuhan ka o makaka-fellowship na mga kaibigan, tapos magkasiyahan kayo, magtawanan. Yung pagpunta mo sa Zambales ay may enjoy mo ang beach. Pero hindi ka makakaligo nga lang. Pero ang ganda. Yung hangin ay na-enjoy mo roon. Yung ma-enjoy mo yung pagsikat ng araw, maging yung paglubog ng araw, yung pagdungaw mo sa bintana, naamoy mo ang amoy ng petron. Ang lahat ng ito at marami pang iba ay nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Makikita natin dito kung paanong itinuturo ni Pablo ang mga tao patungo sa totoong Diyos. At yun ang siyang dapat nating gawin. Dapat ang sentro ng ating ministry ay ituro ang mga tao na makilala nila ang totoong Diyos. Hindi tayo, kundi ang Panginoon. Dahil ang lahat ng mga kabutihang nararanasan natin, every good and perfect gift is from above. Ang lahat ng ito'y galing sa Diyos. Hindi sa tao, hindi sa mga pastor, o maging sa mga apostol man. Hindi po sa kanila. At ang nakakulungkot niyan, mga kapatid, maraming mga ministry sa panahon natin ngayon na yung mga pastor, na kung sa kanila mangyayari ito, na magbibigay ng offering sa mga tao sa kanila, sigurado lantaran pa nilang tatanggapin. Diyos lamang ang sinasamba. Diyos lamang ang pinagkakalooban ng mga handog. Hindi ang pastor o ang sino man sa iglesia. Naaalala ninyo si Herod Agrippa sa Acts chapter 12? Ano nangyari sa kanya? Dahil inangkin niya yung kalwalatian na nararapat sa Panginoon, ano nangyari sa kanya? Siya kinain ng uod. Maaring may mga kapastoran na nalulunod sa kalwalatian ngayon at maaring nagiging mapagpahinuhod pa ang Panginoon sa kanila. Maaring pinapagpasensyahan pa sila ng Panginoon. Ngunit ang Diyos ay isang matuwid na hukom. Hindi niya palalampasin ang anumang ginagawang kalapastanganan sa kanyang pangalan. Ang Diyos mismo ang nagsabi sa kanyang mga salita. Isaiah chapter 42 verse number 8, I am the Lord, that is my name. My glory I give to no other, nor praise to carve idols. At itong katotohanan na ito ay lubusang nauunawaan ni na Apostol Pablo at Barnabas. Kaya nga, they pointed people to the true God. But here's the problem. Ito na naman ang problema. Verse number 19 na Acts chapter 14. But Jews, mga Hudyo na naman, but Jews came from Antioch and Iconium, and having persuaded the crowds, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. Nasaan ang location ngayon, mga kapatid? Nasa Lystra. Pero saan galing pa yung mga Hudyo? From Antioch, Pisidian Antioch, at Iconium. Yung mga Hudyo na naman ang problema. At ito ang matindi. Yung mga Hudyo galing ng Pisidian Antioch, yung mga Hudyo galing ng Iconium, sila yung mga Hudyo doon eh. Right? Sila yung mga Hudyong galit na galit kay Apostol Pablo. At take note, hindi sila nakontento lang na napalayas nila sa kanilang bayan yung mga apostol na ito. Imagine, naglakbay pa sila. Nagsanib puwersa. Malamang ay nabalitaan nila nandun sa Lystra, sina Pablo at si Barnabas. Kaya sinundan nila doon. At ang ginawa nila, dahil nga mga gullible, yung mga taga-Lystra, madali silang mauto, madali silang mapaniwala. Hindi natin alam kung anong gawa-gawang kwento ang ginawa ng mga Hudyo na ito. Dahil di ba nga,
Diyos ang tingin nila kay Pablo at kay Barnabas. Remember, at tignan nyo kung gaano kagaling yung mga Hudyo. Kung gaano sila kagaling sa paninira. Tignan nyo, sa verse number 18. Pagtapos mangaral ni Pablo at explain sa kanila, hindi kami Diyos, tao lang kami. Right? Yun yung preaching. Hindi kami Diyos, tao lang kami. Yung lahat ng kabutihan na nararanasan ninyo, galing nyo sa totoong Diyos. Hindi yung galing sa amin. Sabi sa verse number 18, even with these words, yung preaching, they scarcely restrained the people from offering sacrifice to them. Ang ibig sabihin yan, hindi man lang daw na-convince ni Pablo yung mga tao, konti lang. Konti lang daw ang na-convince ni Pablo na dapat wag silang mag-alay sa kanila. Konti lang yung na-convince ni Pablo na tao lang sila. Kung meron daw na-convince, iilan lang. Pero ito nangyari. Yung mga Hudyo na galing ng Antioch, na galing ng Iconium, talagang magagaling manira. At higit sa malamang, ginamit nila yung weakness ng mga tao na wala silang alam. Biruin nyo, kailan lang ay mga Diyos yung tingin nila dito sa dalawa ng mga taga-Listra. So isipin ninyo anong klaseng paninira yung ginawa nila para talagang masira itong dalawa na ito sa paningin ng mga tao na yung mga apostol nga hindi nila na-convince eh. Pero itong mga ito, napaniwala nila. At ang sabi ng verse number 19, they persuaded the crowds. Na-convince nila yung mga tao sa Listra. Napaniwala nila, hindi Diyos yung mga yan, tao lang yan. Samantalang sina Pablo, hindi sila napaniwala. Hindi nila napaniwala. Pero itong mga to, ang gagaling manira. At kung ma-persuade nila yung mga tao, nung ma-persuade nila yung mga tao, ang sabi ng talata, pinagbabato nila si Pablo. Kinaladkad nila si Pablo palabas ng bayan at iniwanan nila dun sa labas dahil akala nila patay na si Apostol Pablo. Grabe, no? Na yung mga Hudyo na yun. Remember, ito yung mga Hudyo coming from Pisidian Antioch na kailan lang manghang-mangha sa kanila. Ito yung mga Hudyo na kailan lang followers nila. Ito yung mga Hudyo na galing sa Iconium na nakamalas pa sila, na witness nila yung signs and wonders na ginawa ni Apostol Pablo at ni Barnabas. Yung mga Hudyo na yun, sila yun eh. At yung mga tao sa Listra, remember, yung mga tao sa Listra na witness nila kung paano yung isang taong lumpo since birth ay tumalon-talon at naglalakad na ngayon. Na witness nila mismo yung himala na ginawa ng Diyos. At sila yung mga tao na Diyos ang tingin dito sa dalawang apostol na ito. But these people are the very same people na pumulot ng bato at pinagbabato si Pablo upang patayin. What a tragedy. Sila mismo yung mga taong pinangaralan at pinagministeryohan ni Pablo. Pero sila pa mismo yung nagplanong patayin siya at pinagbabato siya. Actually, pinagbabato talaga siya at pinatay. Mabigat na pangyayari. Trahedya pa nga ako maituturing. Pero hindi nito napigilan si Apostol Pablo na magpatuloy sa kanyang pananampalataya. Sabi ng verse number 20, but when the disciples gathered about him, pinalibutan siya ng mga mananampalataya, he rose up and entered the city, and on the next day, he went on with Barnabas to Derbe. Pinalibutan siya, pinuntahan siya ng mga mananampalataya, tapos bumangon siya, bumalik siya doon sa bayan kung saan siya binato, doon sa Listra, at kinabukasan ay nagtungo siya kasama ni Barnabas doon sa Derbe. Anong ginawa nila doon? Sabi ng verse number 21, nagpatuloy sila sa ministry at nagpatuloy sa pangaral ng Ebanghelyo. Bakit? Bakit nagpatuloy si Apostol Pablo? Ilang beses na siyang nakaranas ng persecution, ng pag-uusig.
Maraming panlalait na. Remember, sa Pisidian Antioch, ang sabi doon, nilalait siya ng mga tao na most likely ay physically speaking. Maraming panlalait na, pamamahiyaan dinanas niya, at hindi lang siya basta binantaang patayin, talagang pinagbabato siya at kinaladkad pa. Na kung tutuusin, dapat huminto na rito si Pablo. Pero hindi. Why? Dahil alam niya na walang anumang dahilan para sa isang mananampalataya ang huminto at hindi magpatuloy. Walang option B para sa ating mga Kristiyano. Tanging option A lang ang dapat nating piliin, at yon ay walang iba kundi tayo'y magpatuloy, mag-persevere. Kahit gaano pa kabigat yung dinaranas mo ngayon, kahit gaano pa yang kahirap, kahit ilagay pa tayo ng Diyos sa isang kalagayan na nasa bingit na ng kamatayan ng ating buhay, wala tayong ibang nararapat na response kundi magpatuloy at mag-persevere. Tumingin tayo kay Kristo. Siya ang ating dakilang halimbawa ng pagpapatuloy at pagtitiis. Tiniis ng ating Panginoon ang lahat ng mga pagdurusa upang ganapin ang kalooban ng Ama. At yun ang dahilan kung bakit tayo tinubos ngayon sa ating mga kasalanan. At nawa, makita natin na katulad ng dakilang halimbawa na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at maging ng buhay na ibinuhay ng mga apostol, tayong mga mananampalataya ay dapat ding magpatuloy sa ating pananampalataya. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa iyong biyaya na siyang patuloy na humahawak sa amin, Panginoon. Alam po namin na ikaw ang siyang may hawak ng aming pananampalataya. Hindi po sa amin ito nakasalalay. Kami lubusang nakaasa sa iyo, Panginoon. At nawa patuloy mo ingatan ang aming mga puso. Ingatan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya, na maging dumaan man kami sa apoy, ay makita sa amin ang pagpatuloy ng aming Panginoong Jesucristo sa aming buhay. Nawa, Panginoon, tulungan mo po kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na magpatuloy sa aming pananampalataya, anuman ang kabigatan, kahirapan na aming maranasan. Nang sa gayon ay maganap namin ang kalooban mo at makapagbigay kami ng kaluwalhatian sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at pong awitin ang ating pangwakas na amin. Tayo po'y mawit. Awitin po natin More About Jesus. Purihin mo ang pangalan ng Panginoon. Nakakamangha ang biyaya ng Diyos na nagsustento sa mga apostol. And if you remember, if you could go back doon sa binasa kanina sa Isaiah 53 and just take note yung word na tiniis.
Tiniis, if I counted it correctly, 3 times sinabi, tiniis ni Jesus, tiniis ni Jesus, tiniis ni Jesus. At marapat lamang na tayo, kanyang mga mananampalataya ay magtiis. Oo, magpatuloy sa pananampalataya, maging sa harap ng mga pag-uusig, alang-alang sa kanya na sinasampalatayanan natin. Nawa ang mga pangangaral ng salita ng Diyos sa maghapong ito ay patuloy na magbigay lakas sa ating pananampalataya, sigla at patuloy na alab sa ating pagmamahal sa Panginoon. At saan man tayo tinawag ng Diyos ay patuloy tayong maging epektibong mga tagapagbigay patotoo para sa kanyang ebanghelyo. Sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sa bawat isa sa atin. Kung tayo man nahaharap sa pag-uusig, nawa tayo ay magpatuloy. God bless po. Magandang hapon. Dito tayo nagtatapos para sa ating panghapong gawain. And in 10 minutes ay magre-resume tayo para sa atin hong prayer meeting. God bless po.